Shut your freaking mouth or else I will shoot you one by one. I hate noise. I hate crying. You. Yeah, you. Come on. Ako ang namumuno sa lugar na ito. Kaya ako ang masusunod. Kapag sinabi kong mananatili kayo rito, mananatili kayo. Hindi niyo pwedeng suwayin ang utos ko. Naintindihan niyo ba? Ang buhay ng mga kasama niya ay nakadepende lang din sa kanya. Tama sinabi ng anak ko. Kaya kailangan lang natin paslangin ay ang matandang yan. Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Andres. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento na nangyari noong taong 1995 sa probinsya ng Leyte. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong buhay ng mga sangkot sa kwento. Dahil ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito nung ako ay binata pa lang. Maulang gabi noon, nasa biyahe kami kasama ang tatay ko. Nakasakay kami sa isang bus na provided ng isang recruitment agency. Meron kasi kaming pinagpasahan ng requirements namin. Kaming dalawa ng tatay ko ang isa sa maswerteng napasama sa mga taong mapapasama patungong Malaysia. May maganda raw kasing trabaho na naghihintay doon. Sa aming dalawa ni Papa, pagiging elektrisyan ang papasukan namin. Sa ibang kasama namin, iba-iba rin. Pero bago mangyari yon, kailangan daw muna naming mapagsama-sama sa iisang lugar. Kailangan daw muna kaming makausap. Kaya nagkaroon sila ng seminar na kung saan lahat ng mga ipapadala sa ibang bansa para magtrabaho ay bibigyan ng mga guidelines. Dahil desperado naman na kaming magkaroon ng trabaho, sumama kami. Nasilaw din kasi kami sa kikitain. Malaki-laki. Sobrang layo sa kinikita namin ni Papa dito sa Pilipinas. Ang unang sabi sa amin, dadaling kami sa Isla Portia. Isa itong isla sa Leyte pero hindi kami pamilyar. Sa tagal na namin sa probinsyang yon, yun din ang unang pagkakataon na narinig namin ang islang yon. Basta ang sabi nila sa amin, doon daw ang seminar. Pa, 3 oras na tayong nasa biyahe ah. Ang layo naman pala ng seminar natin. Anong klase ba to? Ngayon lang ako nakaranas ng ganito katagal na biyahe. Huwag ka na muna magreklamo. Ano ka ba naman? Mabuti nga magkakaroon na tayo ng trabaho eh. At saka, libreng seminar to para sa atin. Malaki ang may tutulong nito para maihanda tayo sa trabahong papasukin natin sa ibang bansa. Naiinip na kasi ako eh. Sakit na ng puwet ko kakaupo. Parang mabubutas ko na nga itong inuupuan natin eh. Tiisin mo na lang. Kung talagang malayong lugar na pagdadausan ng seminar, wala naman tayo magagawa. Alam mo naman na wala nang matinong lugar sa syudad. Kaya ayaw siguro nila doon. Anong walang matino? Ang dami kayong magagandang venue na pwedeng pagdausan ng seminar doon. Mabuti pa. Matulog ka na lang. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Hindi na ako makakatulog nito. Hintayin ko na lang na makarating na tayo. Hindi ka ba masaya? Magkakaroon na tayo ng bagong trabaho. Mas magkakaroon na tayo ng mas malaking kita. Matutubos na natin ang lupa sa tiyahin mong sakim. Masaya naman. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako sobrang saya. Alam ko na kung bakit. Kasi hindi ka sanay magtrabaho sa ibang bansa. Kayo ba? Hindi ka rin naman sanay ah. Pero marami kasi akong kakilala na galing na ng ibang bansa. Sa dami ng kwentong naririnig ko sa kanila, parang alam ko na rin ang pakiramdam ng magtrabaho sa ibang bansa. Pero ikaw, Andres, huwag ka masyadong ma-stress. Ang pagkakaiba lang naman sa ibang bansa, iba ang lengguwahe. Pero ganun pa rin naman. Nakakapagod. Maswerte ka pa nga kasi makakasama mo ko doon.
Yung iba nga rito, walang kasamang tatay eh. Walang kasamang kakilala. Basta, bahala na. Ang iniisip ko na lang, maubos ang lupa. Kayo kasi, sinanlaan niyo pa sa kapatid niyong siraulo eh. Pwede naman sa iba isanla. Ang laki magtubo ni tita. Akala niya yata, tumatay tayo ng pere. Oo na, pagkakamali ko na yon. Eh kung alam ko lang na ganun siya, edi sana kay paring Nomer ko na lang sinanla. Pero, eto na nga oh. Itatama ko na yung pagkakamaling nagawa ko. Mababawi rin natin sa tiyahin mo ang lupa natin. Magtiwala ka lang sa akin. May tiwala naman ako sa inyo. Hindi naman nawalan. Eh, yan ang gusto ko sa'yo. Idol na idol mo ko eh, no? Uy! Boss, baka ayos naman ang pagmamaneo. Yo, wag mo ngangasan boses mo. Baka mamaya iwan ka sa labas. Tingnan mo ang dinaraanan natin, oh, liblib na. Manong, kanina pa kasi ganyan magmaneo yan eh. Parang mga walang sakay na buhay. Pare, kalma. Mahirap na kung mapag-initan ka ng driver at konduktor. Naging maayos naman ang pagmamaneho na ng driver. Inisip na lang namin na baka pagod na rin yon, kaya medyo nawawala na rin sa wisyo. Pero pinabagalan na lang namin sa kanya ang pagpapatakbo ng bus. Sumunod naman siya at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa sinasabing lugar. Bandang 12:00 na yon. Pero nagtataka kami sa kinalalagyan namin. Pagsilip kasi namin sa labas, warehouse lang ang nakikita naming maliwanag. Walang kahit na anong gusali ang naroon. Mas kinabahan pa nga kami nang biglang may pumasok na mga armadong lalaki at tinutukan kami ng baril. Mga boss, ano nangyayari? Bakit nyo kami tinututukan ng baril? Hindi sumagot ang mga lalaking yon. Sapilitan lang kaming inilabas ng bus. Nag-iiyakan na ang mga kasama naming babae. Wala rin namang magawa kaming mga lalaki dahil isang maling kilos lang namin, siguradong bubulagta kami. Kinaladkad nila kami papasok ng warehouse. Nilagyan kami ng mga tali sa kamay. Magkakahilera kaming nakaupo. Kahit na anong pagmamakaawa namin, parang wala silang naririnig. Visit na. Scam yata yung nasa liyan natin ah. Hindi yata sila mga recruiter eh. Napaisip ako sa sinabing yun ng lalaking nasa gilid ko. Saka ko lang napagtanto na naloko kami ng mga taong nagsabi na bibigyan kami ng trabaho. Kinabahan ako ng malala. Malakas ang kutob ko na parte sila ng isang sindikato sa probinsya ng Leyte. Shut your freaking mouth or else I will shoot you one by one. I hate noise. I hate crying. You. Yeah, you. Come on. Sir, wag sir. Wag po. Wala po akong... If you don't stop making noise, I will put the bullet in your head like what I did to him. You understand? Poor Filipinos! Para kami mga bata noong mga sandaling yun na tumangutangulang ng paulit-ulit kabanong. Takot na takot. Nanginginig sa kilhabot. Trauma ang inabot naming lahat habang pinagmamasdan ang kasama naming nakadapa na sa sahig habang butas ang noon nito. Nice. Just like that. Behave yourself and you will be saved. Boys! Boys! Guard these people until morning. I want a nap. If someone attempt to leave, kill!
nandito kayo sa lugar namin. Nakita namin kayo na namimilipit sa sakit kaya dinala namin kayo rito. Pero huwag kayong mag-alala. Napainom na namin kayo ng gamot. Hindi na sasakit ang tiyan ninyo. Daniel po palang pangalan ko. Ito naman po si Kuya Monching. Maraming salamat Pero kumusta ang tatay ko? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Magigising na rin siya maya-maya. Dahil sa edad kaya mas kailangan niya ng mas mahabang pahinga. Anong lugar ba ito? Kailangan na namin makabalik sa amin Anong ginagawa niyo sa lugar na yun? Mukhang di naman kayo taga rito Ha? Wala. Hindi kami kasama sa kung sino man ang tinatakasan nyo. Kaya pwede mo sabihin. Itatanong din sa iyo ng iba yan. Kaya mas magandang alam na rin namin dahil kami ang tumulong sa inyo. Na-scam kami. Human trafficking. Anong ibig mong sabihin? May isang ahensya na isinama kami para sa isang seminar. Pero yung pinuntahan pala naming seminar peke. Sindikato pala sila. Dinala kami sa warehouse. Tapos, ibebenta kami sa ibang bansa para gawing trabahador sa pagawaan ng mga droga. Buti na lang nakatakas kami. May iba pa kami mga kasama na naiwan. Hindi namin alam kung nakaligtas ba sila o hindi. Mga sindikato? Ngayon ko lang narinig na may ganyan dito sa probinsya namin Pero dito, ligtas kayo. Kapag nagising ang tatay ko, pwede nyo na ba kaming ihatid sa sakayan? Gusto na namin makauwi di ko alam. Kailangan nyo muna kasing umarap sa namumuno sa lugar namin. Kapag may mga bago kasi, dapat nakikita niya. Hindi po kayo agad makakalis dito. Kasi tinuturing po kayong parte ng lahi namin Kumbaga, para pong bagong pamilya. Ha? Naku, hindi pwede. May mga buhay kami na sarili. May kailangan kaming tubusin na lupa. Hindi kayo kagad makakalis dito. Lahat ng mga dayo na nakakapasok sa lugar namin sinusuri ng maigi. Sinisiguro na hindi kayo mga espiya. Ha? Bakit ganun? Noong kasi, may mga nakakapasok dito sa amin ng mga espiya. Mga tagalabas na walang ibang gustong gawin kundi sakupin ang lupain na ito. Pero kailangan talaga namin makabalik sa amin. Hindi pwede magtagal kami rito. Makinig na lang po kayo kay Kuya Monching. Alam niya po mga patakaran dito sa amin. Para po hindi kayo mapasama. Kailangan niyo pong sumunod. Pero makinig ka na lang anak. Pa, kumusta pakiramdam mo? Ayos na ako. Hindi na masakit ang tiyan ko. Teka, kayo ba ang nagdala sa amin dito? Opo, kami nga Maraming salamat sa inyo Mas mainam na rin sigurong narito kami. Kasi nakakatakot sa gubat Baka maabutan pa kami ng mga humahabol sa amin. Pero paano yung bahay natin? Paano yung buhay natin doon? Kung babalik tayo kagad sa atin, wala rin namang mangyayari. Wala pa rin tayong pera. Mahirap pa rin ang buhay natin. Kaya samantalahin na lang muna natin ang pagkakataon na ligtas tayo rito. At dito, wala tayong ibang iisipin. Sinasabi niyo bang magtatagal tayo rito? Kapag nasiguro na nating ligtas nang makaalis, di alis na tayo rito. Ano man? Andres, wala tayong magagawa. Kailangan natin ng tulong nila. Tingnan mo, wala pa nga tayong kain. Pinagpapawisan na tayo sa gutom Hindi mo ba nararamdaman? Kuya Monching, mukhang gutom na po talaga sila. Kamakalamnisik muna nila Sige, dito lang kayo. Kukuha lang ako na makakain ninyo. Iho, maraming salamat Tumaon na lang ang lalaki at iniwan kami. Kasama namin ang batang kanina pa nakatingin sa amin at nakangiti. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo, Daniel po ang pangalan ko. Sabihin mo nga sa amin, anong klaseng lugar tong napuntahan namin? Mga rebelde ba kayo? Andres, hindi tama na tinatanong mo ng ganyan ng bata.
Kailangan natin malaman kung anong lugar itong kinalalagyan natin. Hindi ka na ba nadala sa nangyari sa atin? Nagtiwala tayo sa mga taong akala natin magbibigay ng trabaho sa atin. Huwag po kayong magtalo. Wala naman po kayong dapat ikabahala eh. Nasa mabuting kalagayan po kayo. Hindi po kami mga rebelde. Naniniguro lang kami. Ang hirap na magtiwala sa mga taong hindi namin kilala. Natigil lang ang usapan namin nang dumating na yung lalaki. May dala-dala siyang sinabawang baboy. Walang kanin, pero meron siyang dala na pininong mais. Yun daw ang ginagawa nilang kanin doon. Oh, kumain na kayo. Siguradong makakaramdam na kayo ng matinding gutom. Ay, maraming salamat ha. O paano po? Maiwan na muna namin kayo. Kumain lang kayo ha. Daniel, tara na. Samahan mo muna ako sa labas. Paglabas ng dalawa ay agad kaming kumain. Pagtikim namin, wala kaming nalasahan. Walang timpla. Literal na nilaga lang talaga. Walang kahit na anong alat. Pero kahit na ganon, ay napilitan na lang kaming kainin yon. Gutom na kasi talaga kami, Kabanong. Nang lalambot na ang mga tuhod namin. Wala naman last tong kinakain natin. Parang hindi rin ako nabusog eh. Huwag ka na maginarte. Ang mahalaga naman maalam na ng tiyan natin. Magpasalamat na lang tayo. Sana naman yung kakainin natin mamayang gabi masarap na. Napasandal na lang ako sa dingding. Kahit na hindi naman ako naging masaya sa kinain ko, lihim ako nagpapasalamat dahil kahit na papaano, naitawid namin ang gutom namin. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nakakabalik ang magkapatid. Nilang bahay. Ba, ayos ah. Mabubuhay ka na talaga kapag sa ganitong bahay ka nanirahan. Pero ayoko pa rin tumagal dito. Mas gusto ko pang humanap ng trabaho kaysa mabagot dito. Pero hindi na rin masama na dito kami napunta no? Ang mahalaga, nakatakas kami sa mga humahabol sa amin. Kuya, sino kinakausap mo dyan? Napahawak ako sa dibdib ko nang marinig ang tinig na yon ng batang si Daniel. Medyo nagulat ako kaya ang lakas ng tibok ng puso ko. Patawa-tawa pa ang batang yon. Kung hindi lang nila kami tinulungan, ay baka nakutusan ko na ang batang yon. Uy! Grabe ka. Ginulat mo naman ako. Hindi kita ginugulat, kuya. Magugulatin ka lang po talaga. Oo na. Pero mukhang payapa rito sa lugar nyo no? Ang daming tanim. Tapos, sariwa pa ang hangin. Ngayon lang po yan. Ha? Anong ngayon lang? Ngayon lang po may sariwang hangin. Sa mga susunod na linggo po mawawala na rin ang sariwang hangin kasi po babaho na po rito. Anong sinasabi mo? Ikaw bata ka ha? Napakalikot ng utak mo. Magbabago po ang lahat ng... Daniel, masok ka na sa loob. Nanggugulo ka na naman Daldal ng kapatid mo no? Oo, ganyan talaga siya kapag may ibang tao. Teka, bakit nasa labas ka nung kailangan mo? Ha? Wala naman. Hindi naman siguro bawal lumabas, no? Ang ibig ko sabihin, ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo. Ayos naman na. Hindi na nasakit yung tiyan ko. At medyo nabalik na rin yung lakas ko. Si Papa naman, nagpapahinga ulit. Alam mo naman na matatanda, mas gustong natutulog palagi. Tama lang naman na magpahinga siya. Dahil mamayang gabi, ihaharap ko na kayo kay Inang Sabel. Ano? Sino? Inang Sabel? Oo, si Inang Sabel. Siya ang namumuno sa lugar namin. Siya ang tinitingala at iginagalang dito. Bakit parang bigla naman akong kinabahan?
May ginawa ka ba masama? Ha? Wala naman akong ginagawa masama, no? Bakit? Wala naman pala eh. Kaya wala ka rin dapat ikabahala. Sa bagay. Ang mabuti pa, pumasok ka na rin muna sa loob at magpahinga ka na rin. Oo, sige. Maraming salamat ulit, ha? Medyo inantok din naman ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya pumasok na lang din ako sa loob para matulog. Bandang 6:00 ng gabi na kami nagising ni Papa nang makaramdam kami ng kakaibang lamig. Pagbangon namin ay madilim na ang bahay na kinalalagyan namin. Tanging ang liwanag lang mula sa labas ang pumapasok sa loob. Oh, nasaan na yung magkapatid? Hindi ko nga rin alam pa eh. Teka, tingnan ko lang sa labas. Papikit-pikit pa ang mga mata ko ng mga sandaling yon. Lumabas ako ng bakuran. Naglakad-lakad ako kahit na hindi ko alam kung saan ako patungo. Meron akong nadaanan na bahay. Malalakas ang usapan nila pero bigla silang natahimik at napatingin sa akin.
Paano yung lupang nakasanla? Nangako tayo kay Mama na tutubusin natin yun bago siya namatay. Sinabi natin sa kanya na mababawi natin sa kapatid mo yung lupa pa. Hindi natin magagawa yun kung nandito tayo. Anak, tingin ko kailangan na natin pakawalan ng lupang yon. Ha? Ano? Teka. Sinasabi niyo bang isuko na lang natin yon? Yung lupa na naging dahilan kung bakit tayo nalagay sa panganib? Iyon nga ang pinupunto ko. Nagdahil sa lupang yon, ang daming nangyaring masama sa atin. Hindi mo ba naiisip na baka yun ang senyales para isuko na natin ng lupa? Pa, anong sinyalis ang pinagsasasabi niyo dyan? Kaya lang naman tayo nalagay sa panganib dahil masyado ka nagpauto dun sa agency na yon. At ako na kayo ng sinisisi mo. Kayo naman talaga yung unang nakipag-usap sa kanila Sumama lang ako kasi akala ko okay yun. Pero hindi mo rin naman inusisa kung lihiti mo talaga sila. Kung hindi kayo nagpauto sa agency na yon, wala tayo rito. Sa madaling sabi, kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, sige na. Ako na. Kasalanan ko na. Kasalanan ko naman lahat palagi Pa, bakit ba kayo ganyan? Bakit ba kasi parang ang bilis-bilis niyong isuko yung lupa na yon? Sa atin nila Mama yun. Bakit ang dali-dali niyong isuko? Dahil pagod na ako, Andres. Pagod na ako sa halos buong buhay na lang natin. Sinusubukan natin magpatuloy para sa lupa. Wala na tayong ibang dahilan para mabuhay kung dyan lupa na yon. Gusto ko naman makahinga kahit paano. Masyado na tayo nilalamon ng lupain na yun Bakit kasi doon nyo pa sinala sa kapatid nyo? Kahit saan ko isanla, hindi naman natin matutubos kasi nagkanda utang-utang na tayo na magkasakit ang mama mo. At si Mama naman ngayon ang sinisisi nyo. Kung sana, inalagaan nyo siya noon, hindi naman siya magkakasakit Kaso mas inunan nyo pa palagi ang pagtatrabaho nyo. Minsan lalambingin kayo ni Mama, pero palagi na lang mainit ang ulo nyo. Tumigil ka na! Nakakasakit na yung mga pinagsasabi mo Totoo naman Kung ayaw mo rito, di umalis ka rito. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako susubukan ko mabuhay dito. Susubukan ko magsimula ng bagong buhay na hindi na nag-iisip kung saan ako hahanap ng pantubo sa lupa. Hindi ako makapaniwala na kinakaya ng konsensya nyo na abandonahin ang problemang ikaw rin mismo ang gumawa. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo Ay, saan ka pupunta? Sabi nyo, di ba? Bahala ako kung aalis ako. Di bahala na talaga ako. Pero ang isang problema ay hindi matatapos kung tatapusin mo lang ang buhay mo ng ganyan. Kahit tumulong ka dyan at mamatay, kung saan ka man mapapadpad kapag namatay ka, dala-dala mo pa rin ang problema mo. Huwag mo nga akong pakialaman. Wala kang alam sa mga pinagdaraanan ko. Umalis ka na. Pabayaan mo na ako dito. Hindi mo may babalik ang lupa kung tatalon ka dyan. Para mo na rin sinabi na mahina ka kasi sumuko ka rin. Ha? Teka, paano mo nalaman ng tungkol sa lupa? Kasi sabi mo lang kanina. Kanina? Di ba kanina wala ka naman dyan? Paano ka napunta dyan? Alam mo, normal ang mga problema.
Walang nilalang sa mundo na nabubuhay na walang problema. Kumbaga, kaakibat ng pamumuhay natin ang mga problema. At kung wala ka dito, nabubuhay ka ng walang saysay. Pero ang mga problema ay ginawa para maging pagsubok sa buhay ng lahat. Ang sinamang sumuko sa problema ay nabuhay na lang din ng walang saysay. Kahit na marami kang sinayang na oras at pagod nung lumalaban ka pa, lahat ng yun ay malulusaw kung isusuko mo ang lahat ng pinaghirapan. Marahil, wala ako sa kalagayan mo, kaya hindi ko alam ang pakiramdam. Pero alam ko ang pakiramdam na mawala ng pag-asa. Kaya alam ko rin na ang solusyon sa problema mo ay hindi ang pagtalon sa tulay na ito. O sige nga, alam mo ba kung anong solusyon ng problema ko? Daldal mo no? Kala mo, ang dami mong alam. O sige nga, ano? Ikaw at ikaw lang ang makakaalam kung anong solusyon at dapat mong gawin. Hindi mo malalaman yon kung ngayon pa lang ay susuko ka na. Bumuntong hininga na lamang ako ng matalim. Buo na sana ang kalooban ko na tapusin na ang lahat. Pero napalitan niyo ng inis dahil sa babaeng bida-bida. Ano bang pangalan mo? Kalya, yun ang pangalan ko. Kalya? Anong klaseng pangalan yan? Eh ikaw, anong pangalan mo? Andres. Andres? Kapangalan mo ang alaga kong aso na namatay nung nakaraang taon. Wow aso pa talaga. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kapangalan mo ang aso ko. Ang pagkakaiba nyo nga lang, mas maayos ang itsura niya kesa sa'yo. Dami mong sinasabi. Pwede ba umalis ka na? Huwag kang tumalon. Wala kang mapapala dyan. Sige na, hindi na ako tatalon. Papansin ka eh. Kanina nasa mood pa akong tumalon eh. Mahal mo ang papa mo, di ba? Ha? Isipin mo na lang kung anong mararamdaman niya kung sakaling tinuloy mo ang binabalak mo kanina. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya kabanong. Naglakad na rin siya paalis. Habang ako, sandaling natulala. Tila tinamaan ako sa huling kataganan narinig ko. Aminadong medyo nasaktan din ako sa kaisipan na magdurusa si Papa kapag nawala na ako. Maraan akong lumayo sa tulay. Nakaramdam ako ng konsensya. Napapailing at napaupo na lang sa gilid. Ay, napakamakasarili ko talaga. Nakakainis. Nagmamadali akong makalis doon. Babalikan ko si Papa para makausap siya. Sa puntong yon ay nahimasmasan ako. Pero habang naglalakad ako sa masukal na eskinita, meron akong nasipa na bagay. Madilim sa parting yon dahil kakaunting liwanag lang ang meron doon. Kaya akala ko nung una, buko o nyug lang ang nasipa ko. Pero nang damputin ko yon, napagtanto ko na bungo pala yun ng tao. Mabilis kong binitiwan ng bungo. Napatras ako at napatingin-tingin sa paligid. Napapaisip ako kung papaanong nagkaroon ng bungo ng tao sa daan na yon. Samantalang mukhang hindi naman dating sementeryong lugar na kinalalagyan ko. Binilisan ko na lang ang lakad ko pauwi kabanong at naabutan ko si Papa na naglalatag na ng banig. Huminga ko ng malalim at lumapit sa kanya. Pansamantala kong nakalimutan ang bungo na nakita ko. Pa, tungkol po sa nasabi ko kanina, nadala lang ako ng emosyon ko. Pasensya na po kung nasaktan ko kayo sa mga sinabi ko. Lumapit siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Ngumiti siya na para bang walang nangyari. Naintindihan naman kita, anak. Alam ko naman kung saan nanggagaling ang pinaguhugutan mo. Ayos lang, nak. Huwag ka na mag-alala. Niyakap ko na lang si Papa bilang paghingi ng paumanhin. Mabilis naman kaming nagkaayos. Kahit naman medyo mataas din ang pride naming mag-ama, nagiging maayos din naman kami.
Hindi naman yun tumatagal ng ilang araw. Ako rin naman eh. May kasalanan din naman talaga ako. Aminado ko na sa akin naman nagsimula ang lahat ng problemang ito. Pero anak, wala eh. Wala na talaga ako magagawa. Lalo na ngayon, pumalpak na naman ako. Pa, huwag niyo na pong intindihin yun. Naisip ko lang na mas mahal ka pa rin na magkasama tayo. Sigurado ka na bang ayos lang sa'yong narito tayo? Wala naman ako magagawa eh. Ayaw ko maiwan ka rito mag-isa. Hindi ko kayang isipin yung magiging buhay niyo nang wala ako. Ang sabihin mo, wala ka lang mahanap na bagong tatay na masarap magluto. Oo na, nagbubuhat na naman kayo ng bangko niyo eh. Pero may iba ko. Sa totoo lang anak, medyo nawiwirduhan din ako sa mga taga rito. Parang minsan lang kasi sila makakita ng gwapo eh, no? Ewan ko sa inyo pa. Nagtawanan na lang kaming dalawa ng tatay ko, kabanong. Nakatulog kami ng mahimbing noong gabing yon. Walang kahit na anong naging istorbo. Kinabukasan, binalikan kami ni Monching para ipahiram ang kalan na yari lang sa sementong pabilog. Binigyan din nila kami ng bigas. Kabanong, hindi ko po inakala na ang pananatili namin doon ay tatagal ng ilang araw. At habang naroon kami, unti-unti kong napapansin ang mga kakaibang bagay sa mga taong naroon. Hindi yata napapadalaw rin yung magkapatid ah. Alam mo ba kung bakit? Bakit to? Natanong nga kita eh. Kasi hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin po alam eh. Kapag napapadaan naman ako sa bahay nila, palagi namang sarado. Narinig ko nung nakaraan parang pumunta raw sila ng bayan. Baka hindi pa nakakabalik. Etong bata, ano ang pangalan nun? Ay, si Daniel. Alam mo bang nahihiwagaan ako sa kanya? Bakit pa? Anong meron? Nitong nakaraan, may nakausap kasi ako lalaki. May tinanong lang naman ako tapos nakita ko si Daniel. Malayo pa siya. Paglapit niya, siya yung sumagot sa tanong ko ron dun sa lalaki. Nagtataka lang ako paano niya nalaman yung tinatanong ko ang layo pa naman niya? Ay, ano yun? Malakas ang pandinig niya? Hindi kaya may nasabi ka na noon sa kanya, tapos naalala lang niya bigla. Ano? Nasabi? Hindi naman ako nagtatanong ng mga tanong na alam kong hindi naman masasagot ng bata eh. Ano ba kasing tinanong niyo? Ang tanong ko kasi, papaano makakarating sa ilog kung saan maraming isda na pwedeng mahuli? Sabihin na natin na alam nga ni Daniel kung nasaan yung ilog. Pero papaano niya malalaman na yun ang tinatanong ko? Ang layo nga niya. Oo nga no. Pero alam niyo pa, may napapansin din akong kakaiba rito sa lugar na to eh. Marami. Sige, kagaya ng ano? Kagaya na lang ng pagkain nila. Sa lahat ng bahay siguro dito, lahat ng pagkain nila walang timpla. Parang nilalaga lang nila talaga. Mabuti nga nagkaroon tayo ng sariling bahay at sariling pagkain eh. Para kahit papaano nakakapagtimpla tayo. Saka wala silang asin dito Humingi ako nung nakaraan. Nakarating na ako sa dulong bahay pero wala naman ako napala. At saka ito pa walang tumatagal. Napapansin ko na parang lahat sila rito maputla. Parang hindi naarawan yung balat nila kahit tirik minsan yung araw. Baka parte lang siguro ng kultura nila ang lahat ng mga bagay na napapansin natin. Hindi lang talaga tayo sanay kaya akala natin kakaiba. Baka nga siguro. O sige na, tapusin na natin yung niluluto mo. Nagugutom na rin ako Ay, bukas nga pala. Maaga akong aalis Maghahanap-hanap lang ako ng mga gulay at pwede nating karnehin.
Makakita lang ako ng dagang bukid at palaka, ayos na. Mas maganda kung makakahanap ka rin ng kuneho pa. Kahit na ano, basta pwedeng makain. Dahil nilalamon na rin ako ng kuryosidad ng mga sandaling yon, pumasok na ako sa kagubatan para siguruhin kung ano ang nakikita ko. Nang makita ko na ng malapitan, doon ko na napagtanto na mga taong yon ay may mga bitbit na sandata. At base sa mga kilos at tingin nila, meron silang binabalak na masama sa lugar kung saan kami nakatira. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagmamadali akong bumalik sa lugar. Nagtungo agad ako sa bahay ni Aling Sabel. Inang Sabel! Inang Sabel! Buksan niyo po ang pinto! May masasamang tao na magtatangka ng masama! Inang Sabel! Ano ba kailangan mo at bakit gabing-gabi na nang bubulabog ka pa? Teka, ikaw yung babae nung nakaraan sa tulay Tinatanong kita, ano ba kailangan mo? May nakita kong grupo ng mga tao sa gubat. Papunta sila rito. May mga dala-dala silang sandata. At sa pagkakarinig ko aatake sila rito sa atin. Mga kalaban! Tumakbo ang babaeng yun papunta sa harapan ng bahay nila. Naalala ko rin si Tomas. Nakaramdam ako ng lungkot sa ideyang baka hindi siya nakaligtas. Ay, kanina ba kita tinatawag? Tulala ka na naman dyan. Po? Bakit po ba? Yung magkapatid ba, nakauwi na kaya? Baka mamaya madamay sila dyan sa sinasabi mong gulo. Wala po akong balita pa. Hindi naman ako napadaan dun Dumiretso lang ako kasi sa bahay mismo nila Inang Sabel. Diyos ko, huwag naman sana mapahamak ang mga taga rito. Maya-maya pa, narinig na lang namin ang mga sigawan na nagmumula sa bungad ng gubat. Nagkasalubong na roon ang grupo ng mga dayo at ng mga taga sa amin. Hindi ko na natiis. Iniwan ko na muna si Papa. Lumabas ako ng bahay para makiusyoso sa mga yon. Pagdating ko roon, nakita kong mano-mano silang nagtatagaan. Pero wala pa akong 5 minutong naroon, bigla namang may humila sa akin. Dinala ako sa madilim na parte. Bakit ka nasa labas? Monching? Hindi ka dapat gumagala ng ganitong oras. Kasama ito sa patakaran na sinang-ayunan mo. Pero nag-aalala ako sa mga kalugar natin Tingnan mo naman kasi yung nangyayari Sino ba kasi mga yan? Bakit nila ginugulo tong lugar natin? Mga aswang ang mga yan. Sa sinabing yun ni Monching ay bigla ko napatigil. Natameme ako. Hindi agad rumihistro sa utak ko ang sinabi niya. Ilang segundo pa bago ko naisip yun. Hindi ko maintindihan. Kasi habang pinapanood naman namin ang nangyayari, hindi ko naman nakikitang naging aswang ang mga dayo. Ha? Paano naging aswang sila?
tingnan mo, normal naman sila. Hindi mo sila kilala. Matagal na namin sila kinakalaban. Sa ngayon, hindi mo nakikita ang aswang sila. Pero ang totoo, aswang talaga ang mga yan. Kaya bumalik ka na sa bahay niyo bago ka pa nila makita. Bilis! Kahit na gusto ko pang manood, hinilan na niya ako paalis doon. Persahan niya akong ipinasok sa bahay namin. Sinalubong naman ako ng tatay ko ng malakas na batok. Sira ulo ka talaga. Ikaw yung nagsabi na walang lalabas pero ikaw tong lumabas. Sira ba ulo mo, ha? Ray, makabatok naman kayo. Kala niyo naman hindi niyo ako anak. Kung hindi kita anak, baka nilumpo pa kita sa katigasan ng ulo mo. Nakita ko siyang malapit sa nagkakagulo kaya dinala ko na siya kagad dito. Ay sige, maraming salamat, Monching. Buti na lang nakita mo siya. Kung hindi, baka wala pang balak yung bumalik rito eh. Hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa bungad ng kagubatan, wala na munang aalis ha. Mapapahama kayo kapag nalaman ng mga dayo na mayroong bago sa lugar na ito. Maraming salamat. Sige, mag-iingat kami. Tumango na lang si Monching sa amin at agad na ring umalis. Pinukula naman agad ako ni Papa ng masamang tingin. Ay, wag mo nang uulitin yun, Andres ha. Alam mo naman na tayong dalawa lang ang magkasama. E paano kung namatay ka kanina? E di ako na lang mag-isa rito. Pasensya na po pa. Siguro masyado lang talaga akong curious sa mga bagay-bagay kaya ganun. Hindi ko na po ulitin. Abay, dapat lang na wag mo na ulitin. Kasi nakikitira lang tayo rito. Tinanggap nila tayo rito. Kaya wag na tayo magdulot ng problema. Pero kung hindi ako lumabas kanina, baka nakalapit na yung mga yan dito. Hindi sila nabigyan ng warning. Eh, malaki na itulog mo ngayong gabi pero tama na yon. Huminga na lang ako ng malalim kabanong. Makalipas ang halos 1 oras, narinig na namin na nag-atrasa na ang mga kalaban. Binalikan kami ni Monching at sinabihang bumalik na kami sa pagtulog. Pero hindi na ako dinadalaw ng antok noon. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang sinabi ni Monching. Mga aswang. Yun ang sinabi niyang kalaban nila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko magawang kumbinsihin ang sarili ko na aswang ang mga dayo. Kasi kung mga aswang sila, hindi na nila kailangan ng mga sandata. Sapat na ang kabangisan nila para umatake sa mga tao. Pero sa kabilang banda, binibigyan ko rin ng pansin ang sinabi ni Monching na baka wala lang talaga akong alam sa mga kalaban nila. Na baka masyado lang akong nakakulong sa ideya na ang mga aswang na palaging bangis ang ginagamit sa pag-atake. Bandang 5:00 na madaling araw, saka pa lang ako napagod kakaisip. Dinalaw na rin ako ng antok. Dakong 8:00 naman ng umaga, ginising ako ni Papa. Pinuntan kasi ako ng ilang tauhan ni Inang Sabel. Napabangon ako agad. Kinakabahan. Buong akala ko kasi ay may parusa sa ginawa kong paglabas ng alanganing oras ng gabi. Kailangan mo sumama sa amin. Gusto kang makausap ni Inang. Ha? Teka, anong kasalanan ko? Huwag kang mag-alala. Wala ka namang kasalanan eh. Kailangan ka lang niya makausap. May parusa ba ang anak ko? Wala. Kaya hindi kayo dapat na kabahan. Kinakabahan pa rin ako nung sumama ako sa kanila, Kaabanong. Pagdating namin sa bahay ni Inang Sabel, nakita ko si Kalia, ang babaeng nakausap ko sa tulay. Saka ko lang dinalaman si Inang Sabel pala ang lola niya. Maganda umaga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Paano mo naman nalaman kagabi na may mga lulusob na dayo sa lugar natin? Lumabas po kasi ako ng bahay eh. Hindi kasi ako dinadalaw ng antok. Kaya naglakad-lakad na muna ako sa labas. Nakaabot po ako sa bungad ng kagubatan. Tapos doon ko na po nakita yung mga yon. May mga dalang sandata. Narinig ko rin na aatake sila. Doon ako nakaisip na gisingin kayo. Wala ka na bang ibang napansin sa kanila? O may iba ka pang narinig na sinabi nila? Wala na po ako maalala eh. Basta ang pagkakaalam ko lang, lulusob sila. Alam mo naman na pinagbabawal kong lumabas ng gabi ang mga taga rito.
Ang pwede lang na nasa labas ay ang mga opisyales ko. Opo, alam ko naman po yun. Kaya nga po humihingi ako ng paumanhin eh. Hindi ko rin po kasi talaga maintindihan ang sarili ko kagabi. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may hindi tama eh. Parang naramdaman ko siguro na may mangyayari talagang hindi maganda. Pero dahil sa pagbibigay abiso mo sa amin, marami kang nailigtas na buhay. Naagapan ng kanilang paglapit dito. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi po ako mapaparusahan? Ay bakit? Gusto mo ba? Hindi po. Ayaw ko po. Sa ginawa mo, napatunayan ko na talagang mahalaga na para sa inyo ang mga residente rito. Kaya naman, mamayang gabi, magpapadala ko ng mga bagong supply ng karne at gulay sa inyo. Dadagdagan ko rin ang bigas ninyo. Para yan sa ginawa mong kabayanihan. Naku, maraming salamat po talaga. Pero sigurado kang wala ka nang narinig na ibang bagay sa sinabi ng mga dayo? Wala na po eh. Tumakbo na po kasi kagad ako. Kung ganun sige, makakaalis ka na. Paulit-ulit akong yumuko noon bilang pagbibigay galang. Hinatid na rin ako ni Monching palabas. Napabuntong hininga na lang ako. Akala ko kasi ay isasalang ako sa matinding parusa. Ay nako, buti naman at na-appreciate nila yung ginawa ko. Kala ko talaga bulilyaso na ako eh. Pero sa susunod, kapag nakarinig ka ng mga ganong klaseng pangyayari, huwag ka naglalabas ha. Mas mainam ang kaligtasan kung alam mo naman na hindi mo kayang labanan ng mga kagaya nila. Pero aswang ba talaga mga yon? Hindi ko na inuulit ang mga sinasabi ko. Mabuti pa, bumalik ka na sa inyo. Nagmamadali na akong umuwi. Hindi ko na naabutan si Papa. Sasabihin ko sanang hindi na niya kailangan pang mangaso dahil magkakaroon na kami ng maraming supply. Umupo na lang ako sa gilid. Wala akong magawa kaya nagsibak-sibak na lang ako. Pagdating ng hapon, nakauwi na si Papa. Masaya siya sa balitang sinabi ko sa kanya. Kaya inutusan na niya akong manghingi na muna ng mga pangrikado na ihahalo namin sa sinigang na manok. Pinuntahan ko ang bahay nila. Ngunit wala roon si Monching. Si Daniel lang ang inabutan ko. Papasok na sana ako sa bakuran nila pero napansin ko ang dalawang lalaki na may dalang pinturang itim. Ginuguhitan nila lahat ang pintuan ng bahay. Paikesam guhit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon kaya nilapitan ko si Daniel. Uy, Daniel, anong ginagawa nila? Bakit nila nilalagyan ng mga pintuan ng ganon? Pati inyo meron na rin, oh. Lalagyan din po ang sa inyo. Bakit nga? Para saan? Malapit na kasi ang pagbabalik loob, Kuya Andres. Ano? Pagbabalik loob? Saan? Sinasadya po ng lahat na itago ang tunay na kulay. Pero binabalik din po sa tamang panahon para protektahan ang lahi. Magbabalik loob na po sa dugo. At ang mga ekis na nakikita natin ay mga simbolo po yan ng paghahanda. Sa pamamagitan po niyan, papasok ang basbas ng kapangyarihan ng Panginoon. Nagsalubong ang kilay ko noon ng mga sandaling yon. Nanibago kasi ako kay Daniel. Para kasing hindi siya bata kung magsalita. Masyadong malalim, matalinghaga at hindi ko na maintindihan. Ha? Teka. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pwede bang babawan mo? Biro lang po. Wala po akong alam. Uy, pinagtitripan mo ba ako? Seryoso ako nagtatanong sa'yo eh. Dapat po, hindi po kayo kagad naniniwala sa kung sino lang. Lalo na po sa mga batang kagaya ko. Abay, loko talaga itong batang to ah. Mabuti pa. Pitasan mo na lang ako dyan ng pangrikado sa sinigang na manok. Napapailing na lang ako noon. Pero ang totoo, alam kong hindi lang yun basta biro. Alam kong may gustong iparating si Daniel sa akin. Nararamdaman ko yun base sa mga tingin niya. May pumipigil lang talaga sa kanya. Nakabalik na ako sa bahay na magulo ang isipan.
Dumagdag pa si Daniel sa mga tumatakbo sa utak ko. Bandang hapon, lumabas na naman ako ng bahay. Maaga pa naman kaya pwede pa naman akong gumala-gala. Sa paglalakad ko, nakita ko roon yung matandang babae na nagbigay sa amin ng biko sa daan. Ang matandang babae na naging dahilan kung bakit nanakit ang tiyan namin ni Papa at kung bakit napunta sa lugar na yon. Napansin niya rin ako, kaya nang subukan ko siyang lapitan, bigla na lang siyang naglakad ng mabilis. Kakasunod ko sa kanya, napalayo na ako sa amin. Wala nang tao sa dinaraanan naming daan. Tinawag ko siya. Umarap siya sa akin ng may nakakalokong ngiti. Iba ang pakiramdam ko sa ngiting yun. Para bang meron siyang itinatago o binabalak na hindi maganda. Dali kong nilisan ang lugar na yon at agad na umuwi sa amin. Sakto na makauwi ako, nagising si Papa. Ay, tarantado ka. Saan ka na naman ang galing? Pa, may kailangan ka malaman. Meron ako natuklasan. Saraulo ka talaga no? Pinagbigyan ka na nga sa unang ginawa mo na naman. Makinig muna kayo sa akin, Pa. Meron ako natuklasan. Tingin ko hindi ka talaga maniniwala sa sasabihin ko. Bakit? Ano ba yan?
Meron akong narating na bakuran at maraming drum sa paligid. Tapos, yung laman ng drum, puro mga patay na tao. Abay, nasisiraan ka ba ng ulo? Paano naman magkakaroon ng ganon dito? Abay, hindi ko rin alam. At ito pang malupit. Nakita ko si Monching dun. Kausap niya yung lalaking tingin ko, siya yung pumatay sa mga taong nasa drum. Tapos, ang sabi pa ni Monching, ihanda raw mga yun sa pagbabalik loob. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga yung pagbabalik loob na sinasabi niya? Andres, wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Papa naman, wala ka namang tiwala sa akin? Tingin mo talaga gagawa ako ng kwento? Totoo nakita ko. Sa loob ng drum, may mga bangkay ng tao. Eh kung totoo nga yan, dapat malaman ito ni Inang Sabel. Hindi. Hindi niyo to dapat malaman. At bakit hindi? Siya ang namumuno sa lugar na ito eh. Kung may ginagawa ng kababalagang niyang si Moncheng, dapat lang na malaman ni Inang Sabel para maparusan. Paano kung alam din yun ni Inang Sabel? Pero wala siyang ginagawa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Imposibleng hindi alam ni Inang Sabel yun. Ang lapit lang nun dito eh. Kaya nga wala muna tayong pagsasabihan. Kapag nalaman nilang nalaman natin yon, baka pag-initan nila tayo. Ay, Diyos ko. Ano ba talaga sila? Anong klaseng mga tao ba sila kung gagawa sila ng ganon? Yun nga aalamin ko pa. Dahil sa mga nangyayari, nagkaroon na tayo ng dahilan para hindi magtiwala sa kanila ng buo. Anong iniisip mo? Pa, makinig kayo sa akin. Kapag napatunayan ko na may ginagawa sila masama, hindi na tayo dapat nandito. Kailangang umalis na tayo. Sabihin niyo sa akin, sang-ayon ba kayo sa iniisip ko? Oo, sang-ayon na ako. Pero nababahala ako eh. Paano kung malaman nilang may alam tayo? Hindi nila malalaman. Kailangan lang natin mag-ingat. Huwag tayo magpapalata. Kumilos tayo ng gaya pa rin ng dati. Sumang-ayon naman si Papa sa lahat ng sinabi ko, Kabanong. Napagtanto niya rin kasi na buhay din namin ang nakataya roon. Laking pasalamat ko na rin dahil hindi na humaba ang pagkontra niya. Malaking bagay sa akin na alam kong kasama ko siya sa laban na yon. Kinabukasan, tinanghali na naman ako ng gising. Maingay sa labas. Hindi ko alam kung bakit. Pagdungaw ko sa labas, nakita ko ang mga tauhan ni Inang Sabel. May bitbit silang lalaki. Kinakaladkad. Nakatali ang magkabilang kamay at nakatakip ng telang itim ang ulo. Pa, anong nangyari dun? Sino yung lalaking yun? Isa sa mga nanggulo nung gabi. Natagpuan daw nila sa kagubatan. Anong gagawin nila dun? Malamang paparusahan nila. Hindi ko
Kasama nila si Inang Sabel at si Kalia. Inang Sabel, wag niyo kaming parusahan. Hindi kami aswang. Agno, bakit ko naman kayo parurusahan? Wala naman kayong ginagawang masama. Sa katunayan dapat pa kaming maging masaya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka galit? Hindi. Walang dahilan para magalit. Masaya ako na unti-unti na rin kayong magiging kagaya namin. Anong ibig niyo sabihin? Monching, ano ba nangyayari sa amin? Ang mga nararamdaman at nararanasan niyo ay mga sintomas ng pagiging aswang. Ha? Anong sinabi mo? Aswang kayong mag-ama. Kabilang kayo sa amin. Sinasabi mo bang ang lahat ng narito ay mga aswang? Tama ang iniisip mo, Agno. Ang mga narito ay aswang. At ang dahilan kaya nanatili kayong ligtas sa lugar na ito ay dahil aswang din kayo. Paano nangyari yun? Wala naman kaming dugong aswang Kabilang kayo sa amin. At dahil kayo ay kadugunan namin, mananatili kayo rito habang buhay. Kikilalanin yung pamilya at lahi ang mga taga rito. Hindi namin gagawin yan. Meron kaming sariling buhay na malayo sa ganitong sistema. Hayaan nyo na kami. Hayaan? Sa tingin mo ba kapag bumalik kayo sa inyo magiging normal pa ang lahat? Hindi na. Isa na kayong aswang. Palagi kayong matatakam sa karne ng hayop. Palagi kayong matatakam sa laman ng tao. Kaya kung babalik kayo roon, mas malalagay lang ang buhay nyo sa panganib. Maraming papatay sa inyo. Sa oras na malaman ng mga tao na aswang kayo, ay tutugisin nila kayo. Niloko nyo kami. Lalo ka na, Monching. Sabi mo yung mga dayo yung aswang. Kayong lahat pala ang aswang. Masyado kasi kayong bulag. Kaya huli mo na nahalata lahat ng mga palatandaan na nasa baryo kayo ng mga nilalang na hindi normal. Ngayon, kailangan nyo lang tanggapin ang kapalaran ninyo. Magiging kaisa na namin kayo. Kung gusto niyo pang tumagal sa mundong ito, kailangan niyong umiwas sa mga tao. Sila ang magdadala ng panganib sa buhay ninyo. Itong lugar na ito ang natatanging tahanan para sa inyo. Kaya dito kayo manirahan hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ninyo. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa, Andres. Ito na ang kapalaran ninyo. Manching, dali na sila sa kusina. Bigyan sila ng pagkain bago pa mamatay sa gutom ang mga yan. Ano bang tinitingin-tingin nyo? Dalhin nyo na yung mga yan sa kusina. Para kaming mani
Bakit parang ang lakas-lakas ko? Pa, kinain natin ng buhay yung manok at pato. Ano? Kinain natin ang buhay? Tayo ang pumatay dyan? Pa, wala na tayong magagawa. Aswang na tayo. Nararamdaman ko ang kakaibang dugo na dumadaloy sa ugat ko. Hindi na tayo tao pa. Hindi na tayo normal. Pa, anong gagawin natin? Kumalma ka. Hindi pa katapusan ng mundo, Andres. Makinig ka sa akin. Pero makinig ka sa akin. Gagamitin natin tong pagiging aswang natin para makalis dito. Gagamitin natin ang pagiging aswang natin? Paano? Nararamdaman mo ba? Ibang lakas na meron tayo. May kakayahan tayo makalis sa lugar na ito. Siguradong mabilis ang kilos natin nito. Kailan tayo tatakas? Kapag abala na ang lahat. Sa gabi ng pagbabalik loob nila. Pero saan tayo pupunta? Makakabalik ba tayo sa dati? Walang kasiguraduhan. Pero sa ngayon, isipin na muna natin kung paano tayo makakalis sa impyernong ito. Gusto niyo pong umalis dito? Napalingon kami ni Papa sa pintuan nang marinig ang tinig ng batang si Daniel. Hindi namin itinuloy ang usapan namin. Wala na rin kasi kaming tiwala sa batang yon. Hindi gaya ng ibang aswang dito. Mahina pa po kayo. Wala pa kayong kakaya makatakas pa rito. Hindi pa kayo mabilis. Hindi pa rin kayo malakas. Lahat po ng mga bagong sibol na aswang ilang buwan pa ang kailangang hintayin bago nila taglayin yung kakaibang lakas at bilis ng isang aswang. Bakit mo to sinasabi sa amin? Dahil mamamatay po kayo kapag sinubukan yung tumakas. Kahit bago pa lang kayo bilang aswang, mas mabilis po ang hahabol sa inyo. Wala kaming pakialam. Huwag mo kami kausapin, bata. Wala kaming tiwala sa'yo. Kagaya ka rin nila. Manluloko. Aswang. Aswang na rin po kayo. Pareho lang po tayo. At kagaya naming lahat, kailangan nyo rin pong matutong manloko para makalis dito. Isa po sa natural na ugali ng mga aswang ang panluloko at panlilinlang Kaya alam ko po, matututunan nyo rin po yun sa mga susunod na araw. Manimik ka! Kung wala kang may tutulong, umalis ka na lang dahil baka patulan na kita. 5 araw mula ngayon, gaganapin na po yung pagbabalik loob. Lahat po ng aswang na kabilang sa angka na ito dadalo. Sa gubat po idadaos. Dumaan po kayo sa ilog. Kapag nalagpasan nyo yung ilog, makakalis na kayo dito. Bakit mo kami tinutulungan? Kasi, kagaya nyo rin po, biktima rin ako. Pero ang pagkakaiba lang po natin, wala na akong pag-asang makaalis. Kayo, meron pa po. Teka, anong sinasabi mo? Normal na tao lang din po ako noon. Kasama ng mama at papa ko. Namumundo kami para maganap na makakain. Pero nahuli kami ng tauhan ni Inang Sabel. Ginawa nila kaming aswang. Ako, si mama at si papa. Namuhay kami dito at nasanay na lang kami sa ganitong buhay. Pero 2 taon lang po makalipas, namatay ang mama at papa ko nang isama sila sa laban kontra sa mga manunugis. Yung manunugis, sila po yung mga kalaban nating mga aswang. Yun po ang kwento ko. Yun po ang dahilan kung bakit gusto ko po kayong makalabas dito. Kung aalis kami, sumama ka na rin sa amin. Hindi ka naman pala kagaya nila Hindi po pwede. Kahit sumama rin naman ako sa inyo, wala rin po mangyayari, mamamatay din po ako. Ha? Teka, anong sinasabi mo? Lahat po ng mga aswang dito ay magkakakonekta ng buhay. Noong bago pa lang po ako dito, meron silang ginawa na makapangyarihang ritual na kung saan ang kaluluwa mo at ang kaluluwa ni Inang Sabel ay magiging iisa. Ibig sabihin, magiging isa ang buhay ninyo. Hindi kapag namatay ka, mamamatay din si Inang Sabel? Hindi. Isa ang buhay namin, pero hindi po nakadepende ang buhay niya sa buhay ko. Ang buhay ko po nakadepende sa buhay niya. Teka. Medyo magulo pero naiintindihan ko. Ibig sabihin, kapag pinatay si Inang Sabel, lahat ng aswang dito ay mamamatay. Ayun, ganun na nga po.
Kaya nga mas mainam po na umalis na kayo bago pa nila gawin sa inyo yung ritual. Sa oras na magawa na nila yun, hawak na ninang sa bilang buhay ninyo. Kaya habang wala pa, umalis na po kayo. Habang pagmamayari nyo pa yung buhay nyo. Huwag na po kayo magsayang ng oras. Kanina, sinasabi mo na mapapahama kami kapag tumakas kami. Tapos ngayon, sinasabi mo na tumakas na kami. Ano ba talaga? Gusto kong tumakas kayo kapag kaya nyo na. Pero hanggat hindi nyo pa po kaya, dito na po muna kayo. Meron po kong alam na paraan para magkaroon na po kayo ng sapat na lakas at bilis para madali kayo makaalis. Ha? Ano bang paraan? Sabihin mo. Kahit na ano gagawin namin. Kailangan nyo pong tumikim ng dugo't laman ng tao. Ha? Hindi mangyayari yan. Ang mga aswang ay mas madaling maging ganap na aswang kapag may dugo na ng tao na dumadaloy sa ugat nila. Kung gusto nyo makalis, kailangan nyong gawin yun. Anak, wala na tayong ibang paraan eh. Yun na lang. O sige, kung yun lang ang paraan, may alam ako. Sariwang dugo ang kailangan at sariwang laman. Sinasabi mo bang kailangan namin pumaslang ng tao? Hindi. May alam akong pinag-iimbakan ng mga sariwang dugo. Kahit yun lang ang inumin po ninyo, mas effective po yun. Ikaw ang kukuha. Baka naman mapahamak ka. Magkakaroon lang po ng kahulugan ng buhay ko dito kung magagamit ko po ito sa kabutihan eh. Kaya masaya po akong mamatay kung para po ito sa kaikabubuti ng iba. Ay, Diyos ko. Pambihirang bata to. Ang bata mo pa para isipin ang mga ganyang bagay ah. Bukas po ng gabi, makita po tayo sa bahay po ninyo. Ibibigay ko na po sa inyo yung sariwang dugo.
ang mga manunugi sa kagubatan. Hindi ko alam kung papaano nila nalaman na aswang kami, pero bigla nila kaming pinalibutan. Ang aswang! Ang lakas naman ang loob niyong sumugod ng kayong dalawa lang. Sandali lang, hindi kami masasamang aswang. Biktima lang din po kami. Hindi mo ako malilinlang. Lahat ng aswang ay masasama. Kaya katapusan niyo na ngayon. Sandali lang, Mang Timor. Oh, bakit Tomas? Parang kilala ko yung mga yan eh. Tomas? Ikaw ba yan? Tinutukan kami ni Tomas ng ilaw. Nang makilala niya kami, ay agad siyang lumapit sa amin. Pero dumistansya din siya kaagad nang mapagtanto na aswang na kami. Kilala mo ang dalawang yan, Tomas? Opo, Mang Timor. Kasama ko silang tumakas sa mga sindikato. Nagkaiwalay kami. Hindi po sila masasamang tao. Pero mga aswang na sila eh. Ano ba nangyari, pre? Hindi rin namin alam eh. Basta, nanakit na lang yung tiyan namin matapos namin kainin yung binigay sa amin ng matandang babae. Pagkagising namin, nasa baryo na kami ng mga aswang. At wala na kami magawa kundi sumunod sa kanila. Mang Timor, kilala ko talaga ang mga yan. Biktima lang din sila. Baka naman may pwede tayong gawin para maibalik sila sa dati. Nagmamakaawa ko sa inyo. Tulungan niyo kami. Hindi namin gusto ng ganitong buhay. Ibalik niyo sana kami sa pagiging normal. Pakiusap. Nakatikim na ba kayo ng dugo o karne ng tao? Hindi pa. Ang nakain lang namin hilaw na karne at buhay na pato at manok. Pero hindi pa kami nakakatikim ng kahit na anong dugo o laman ng mula sa tao. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Ibinaba na niya ang hawak niyang itak at nakahinga naman kami ng maluwag ni Papa. Itatali na muna namin ang mga kamay ninyo para makasiguro kaming wala kayo makakagat sa oras na bigla kayo matakam. Dadali namin kayo sa kampo. Susubukan ko kayong ibalik sa normal. May pag-asa pa ba kaming maging normal na tao ulit? Ilang beses ko lang ginagawa ang pagkontra sa Yanggaw. Hindi ako pumalpak. Pero depende pa rin niya sa katawan ninyo. Mga kasama, talian nyo na mga kamay nila at bumalik na muna tayo sa atin. Tama lang ang desisyon nyong huwag na munang lumusob ngayon. Bakit? Sa baryo ng mga aswang, naghahanda na sila sa pagdating ninyo. Nakakalat sila sa gubat na ilang metrong distansya sa baryo. At meron silang nilagay na mga patibong sa loob ng lugar nila. Kaya hindi nyo sila basta-basta mapapasok kahit na mas marami kayo. Tumango na lang ang matandang lalaki sa amin. Hindi na kami nagtagal doon at tinalian na rin nila kami. Naglakad kami ng halos 2 oras. Narating namin ng isang baryo na malalakas ang ilaw sa bawat kabahayan. Solar panel kasi ang ginagamit nila roon. Mas, wala tayo magagawa. Kailangan mo muna silang igapos hanggat hindi ko pa naihahanda ang mga gamit ko. Maya-maya babalik ako. Ikaw na munang bahala sa kanila, total. Kilala mo naman ang mga yan. Sige po, ako na pong bahala sa kanila, Mang Timor. Tomas, paano ka napunta sa ganito? Buti ka pa, sa ganito ka napunta. Pero kami sa impyerno eh. Pasensya na kung naghiwalay tayo. Hindi ko rin gusto sa ganyan kayo mapunta. Nung tumakas ako, sila nagligtas sa akin. Akala pa nga nila aswang ako eh. Pero nung mapatunayan na hindi naman, tinuruan nila ako kung paano pumatay ng aswang. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumama sa kanila kasi nagbabakasakali akong makita ko kayo sa kagubatan. Ang mahalaga ligtas ka. At nagkita-kita tayo ulit. Tomas, mapapagaling ba talaga kami na matandang yon? Oo, matinik na albularyo si Mang Timor. Mapapagaling niya kayo. Saksi ako nitong mga nakaraan eh. Marami siyang napagaling na kagaya nyo. Mga taong nabiktima ng Yanggaw. Yung paraan ng mga aswang para gawing aswang din ang normal na tao.
Monching ang itak at nasa aktong itatarak na yon kay Tomas. Pero hindi ko inaasahan ang nagawa ko. Bumilis ang takbo ko palapit kay Tomas para iligtas siya. Binangga ko si Monching at dahil sa ginawa ko, nabitiwan niya ang itak. Kinuha ko yon at ako ang humarap sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Pero ikaw na muna bahala kay Papa, Tomas. Taksil! Isa kang taksil! Biglang tumakbo ulit si Monching palapit sa amin. Pero nakakuha ko ng tamang pagkakataon. Nang makita kong naging kampante siya, ay agad ko siyang tinaga sa leeg. Sirit ang dugo niya at agad na bumagsak. Napasandal siya sa bakod. Nakatingin siya sa akin habang pinipigilan ang pagsirit ng dugo niya. Sorry, Monching. Pero ikaw kasi sorry talaga. Umalis na kami roon. Umiwas kami sa mga nagkakagulo at dumaan kami sa madilim na mga iskinita. Noong mga sandaling yon, nararamdaman na namin na nagiging tagilid na ang puwersa ng mga manunugis. Kinakabahan ako noon, Kabanong. Naisip ko kasi bigla na kapag namatay si Mang Timor, malabo na talaga kami makabalik sa dati. Kaya naman, kahit na alam kong delikado, mas pinili kong hanapin si Mang Timor para tulungan mapatay si Inang Sabel. Natagpuan namin si Mang Timor na kinakalaban na ang mga matatandang aswang. Hinahanap ko si Kalia, ang babaeng nakausap ko noon sa tulay. Nakita ko na lang siya na nakabulagta na sa gilid. Napatay na pala siya ni Mang Timor. Magsama-sama kayo sa impyerno! Isama niyo na ang dalawang taksil na yan! Ikaw umauna sa impyerno. Masama ka nila lang. Pati batang si Daniel pinahirapan mo. Umalis na kayo rito. Unahin yung ibang aswang. Ako na ang bahala sa matandang ito. Mang Timor, kailangan natin siyang pagtulungan. Kapag napatay natin siya, mamamatay na rin ang mga kasama niya. Ang buhay ng mga kasama niya ay nakadepende lang din sa kanya. Tama sinabi ng anak ko. Kaya ang kailangan lang natin paslangin ay ang matandang yan. Sumang-ayon sa amin si Mang Timor, kaya hindi na kami nagsayang ng oras at sabay-sabay naming inatake si Inang Sabel. Sa puntong yon, tila nakaramdam na rin siya ng takot. Hindi niya kasi inakala na alam namin ni Papa ang kahinaan niya. Laking pasalamat lang talaga namin kay Daniel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ng mga aswang. Tumakbo ng tumakbo si Inang Sabel hanggang sa makarating na kami sa kagubatan. Pero hindi na rin siya nakatakas sa amin nang tama na siya ng palaso ni Mang Timor. Pagbagsak niya sa lapag, agad na pinagtatataga ni Mang Timor ang matandang aswang. Siguro ni Mang Timor na mamamatay na ito sa mismong kinalalagyan nito. Wala pang ilang minuto, narinig na naming nang sigawan na ang mga manunugis. Isang senyales na nanalo na nga sila sa laban. Pagbalik namin, inabutan naming nakabulagta na ang mga aswang. Nagyakapan na lang kami ni Papa sa sobrang tuwa. Maraming salamat sa tulong na ginawa ninyo. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyo. Kahit na alam niyong aswang kami, tinanggap niyo pa rin kami rito. Huwag kayong mag-alala. Ngayong wala na mga aswang, maaari ko nang masimulan ng pagtanggal ng yanggaw sa katawan ninyo. Kinaumagahan lang din, inasikaso na rin kami ni Mang Timor. Hindi namin alam ni Papa kung anong mga proseso ang gagawin niya. Pero ang mahalaga na lang sa amin, kailangan namin makabalik sa normal. Para makabalik na rin kami sa dati naming buhay. Halos isang buong maghapon kaming inasikaso ni Mang Timor. Bandang 9:00 na ng gabi nang matapos siya. Wala kaming malay. Ang sabi lang sa amin ni Tomas nang magising kami, hindi raw nahirapan sa amin si Mang Timor. Hindi pa naman daw kasi kumalat ang yanggaw sa buong katawan namin. At nakatulong din ang di namin pagkain ng karne ng tao at pag-inom ng dugo ng tao. Naging matagumpay ang pag-aalis ng yanggaw sa amin. Yun nga lang, kinailangan naming magpahinga ng halos 1 linggo. Ubus na ubus kasi ang lakas namin. Nangayayat din kami dahil kinailangan talagang hindi kami kumain ng kahit na ano. Pinapainom lang kami ng gamot ni Mang Timor. Magaling na kayong dalawa. Normal na tao na kayo ulit.
Sa susunod, kahit anong gutom nyo, wag na wag kayong tatanggap ng pagkain sa mga hindi nyo namang kilala. Lalo na kung bigla-bigla nyo nalang makakasalubong sa daan. Sige, maraming salamat ulit. Tatandaan namin ang mga paalala ninyo. Mang Timor, maraming salamat ha. Sana marami ka pang matulungan. O paano? Uwi na ba kayo nito? Ihatid na namin kayo. Tomas, kailangan mo na rin sumama sa kanila. Di ba sabi mo, may kailangan ka pang gawin para sa anak mo? Napamahal na kasi ako dito, Mang Timor eh. Pwede ka rin naman bumalik dito, kahit na anong oras. Wala namang problema yon. Unahin mo ang anak mo. Sige, basta huwag niyo akong kakalimutan dito ha. Napangiti na lang ako ng mga sandaling yun, Kabanong. Hindi ko inakala na darating ang puntong magkakasama-sama pa rin kami. Medyo may lungkot pa rin dahil naisip namin ang iba naming kasamahan na nabiktima ng mga sindikato. Wala na kasi kaming balita sa kanila. At kahit na sinabi naman namin sa pulis sa mga pangyayaring yon, wala rin namang nangyari. Mula noon, kahit na kailan, ay hindi na kami nagtiwala sa mga agency na naghahanap ng mga gustong magkatrabaho. Nagkaroon na kami ng trauma. Ayaw na naming maulit na dahil sa paghahanap ng trabaho, napadpad pa kami sa pugad ng mga aswang. Nagtrabaho na lang kami sa isang sakahan na malapit lang din naman sa tirahan namin. Namuhay na lang kami ng simple. Hindi na rin namin tinubos ang lupa na naiwan namin sa tiyahin ko. Hinayaan na lang namin yun sa kanya. Palagi kasi namin ni Papa, kailangan na namin yung iwan sa nakaraan para makausad na rin kami sa hinaharap. Kabanong, ang dami kong natutunan sa kababalaghang nangyari sa buhay namin. Mga aral na hinding-hindi ko magagawang kalimutan kahit na kailan. Mga aral na maaring dalhin sa kahit na anumang hamon ng aking buhay. Sa ngayon, simple na ang pamumuhay namin ni Papa. Mahirap pero kinakaya namin na magkasama. Ang mahalaga naman sa amin, makasama naming haharapin ang bawat hamon ng buhay. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa inyong lahat at pinagpalang araw muli. Mga kabangers, mga kayanggaw, naku, salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw na ito. Pero kung nabitin kayo, ito pong good news. Meron pa po tayong isang channel ang Pamela Clamil Channel. Hanapin niyo po ito dito sa YouTube at sana po ay mag-subscribe rin kayo. At syempre, huwag niyo kalimutan pong mag-comment at mag-like. Alright? Kaya hanggang sa susunod na kwento, wakas!